pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan at sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos? Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatutuo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Juan. Papuri sa iyo. Kinapabiyakan ng Panginoon ang mga alagad ay nagkakatipon ng kapilit ng mga pinto sa bahay ng kanilang pinagtipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna ng daan. Sumayin niyo ang kapayapaan sa niya. Pagkasabi nito ay pinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagilid. Tuwa ang mga alagad na makita ang Panginoon. Sinabi niya naman ni Jesus, may niyo ang kapayapaan. Kung paano sinusubo ako ng mga gayon, di naman sinusubo kayo. Pagkatapos sila hininga niya ng sinabi. Tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatatawad na. At ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas, na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at isusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. Makalipas ang 8 araw, muling nakatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumayin niyo ang kapayapaan. Saka sinabi kay Tomas, tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka na mag-alinlangan, maniwala ka na. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ko? Mapapalad ang mga naniniwalang kahit hindi nila ako nakita. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito ay sinulat upang sumampalataya kayo si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Sa kayo ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mabuting balita ng Panginoon. Pinupukaran ka namin, Panginoong Hesukristo.
Ewan ko kung napapansin nyo sa unang pagbasa. Ha? Ito nga daw sinasabi nila, ang unang komunista ay ang mga Kristiyano. Ha? Ano nangyari dito? Lahat ng bagay nila, ibinibigay nila doon sa mga may wala. No? Hindi totoo yun. Hindi communism yan. Sa communism, ang sa akin ay akin. At ang inyo, akin pa rin. Yan. Ha? So, hindi totoong communist idea to. Sapagkat sa communism, walang Diyos. Sorry. May Diyos. Ang Diyos ay kung sinong nagkahari. Alam nyo na yun. So, it's not the start of communal life, but it's the spirit of Christ's resurrection. At ito yung nawala sa atin ngayon. Ano? Ano nga ba ang nagbibigay sa unang mga Kristiyano na ibigay ang lahat na walang inaalintana? Ha? Hindi na nila iniisip yung bukas. Sapagkat para sa kanila, wala nang bukas. Ha? Ito yung kanilang pag-iisip. Ha? Na si Jesus ay darating na at malapit na ang kanyang pagdating. At yan ang nawala sa atin ngayon, mga Katoliko. Sa ating mga Kristiyano. Nakita natin, umaba pa ang panahon, hindi pa pala darating si Jesus. Kung kaya nga, unti-unti tayo nagtatago para sa atin ngayon. Which is not bad. Ha? Hindi naman masama yun. Ha? Pero nalimutan na natin na hindi natin lahat yan madadala kapag tayo nasa hukay na. Kapag malapit na tayo sa hukay, makikita ba natin madadala ang ating mga pinag-ipunan na yan? Ha? Pag-aawayan lang yan ng iyong mga naiwan dyan. So, isipin mo na kung kanino may bibigay yan. Ha? Ngayon, hindi ko naman sinasabing masama mag-ipon. Dapat nga kayo mag-ipon. Ano? Huwag lang yung puro bigay ng bigay. At nako, ay kawawa kayo. Kapag kayo naman na natitikok, ay nako, ay walang aalaga sa inyo, kundi baka kayo rin sarili ninyo. Ano? So, ano sinasabi dito? Ang sinasabi dito ay everything is temporary. Huwag nating bibigyan ng masyadong importansya ang importanteng bagay. Hoy, ulitin ko liyan medyo malikot yun, ano? Huwag niyo masyadong bibigyan ng absolute importance ang importanteng bagay. Hindi ko sinasabing hindi importante ang mag-ipon. Importante rin ang kayamanan. Pero hindi yan yung absolute. At yan ang hindi natin dapat kalimutan. At yan ang hindi nalimutan ng ng unang Kristiyano. Sapagkat sa kanila, the only absolute is Jesus resurrected and He's coming. Yun lang yung absolute sa kanila. Kung kaya nga, lahat na ibibigay nila, sapagkat lahat ng ito ay walang bagay, walang kwenta, kung wala ang Panginoong nabuhay, napabalik muli. Okay? So, naintindihan niyo ko yun? So, tandaan po natin yun. Sapagkat yan ang diwa ng pagbubuhay at pagsasariwa ng muling pagkabuhay ni Jesus. Na si Jesus ay babalik muli at siya ay buhay. That's the only absolute thing. Ang kayamanan, ang lahat ng ating pinaghirapan ay mapapasa kamay ng maaring hindi natin gustong tao. Tandaan niyo yan. Pag-aaway-awayan yan. At mapupunta yan marahil doon sa mga kaaway natin. Kawawa ka naman. Ano? So, kung meron tayong magagawang kabutihan ngayon, ibigay natin lalong-lalo na doon sa mga mas nangangailangan.
Amazing, ano? Siguro kung gagawin lang natin yun talaga, walang mahirap sa Pilipinas. No? Okay, pag-isipan natin yun. Pangalawa is about the the good news, ano? Ano bang tawag dito? Ebanghelyo, ano? Ang mabuting balita. At nakarinig natin ito. Marami ng beses natin narinig ito. Kung saan si Tomas absent nung dumating si Jesus at nagpakita sa mga apostoles. Okay? So, hindi po masamang magtanong. Hindi rin po masamang umusisa tungkol sa ating pananampalataya. Sapagkat ang ating pag-unawa ay hindi salungat sa ating pananampalataya. Our reason is not against our faith. In fact, we need reason to have faith. Hindi po yung, ay, galing-galing magsalita. Ay, maniniwala ako dyan. Eh, bobo. Ha? Huwag kayong ganon. Siyasatin natin kung yung sinasabi ng nagsasalitang yan ay totoo nga ba. Okay? Hindi po yung tamang oo na lang kayo ng oo. Ha? So, sapagkat ang ating katalinuhan, ang ating reasoning, ay hindi maaaring sumalungat at hindi salungat yan sa pananampalatayang binigay sa atin ni Jesus. Okay? Hindi po yan salungat, ngunit yung ating pananampalataya ay over and above our reasoning. Medyo mahirap na namang unawain yon. Okay? Gusto ko i-imagine ninyo to. Mag-imagine kayo ng isang bilog. Okay? Na-imagine nyo na? O, ngayon, mag-imagine kayo ng square. Na-imagine nyo na? Pagsamahin nyo yung dalawa, mag-isip kayo ng bilog na 4 ang sulok. Na-imagine nyo? Sino nakaka-imagine nyo? Pakitaas ang kamay. Ang galing nyo. Pwede na kayo sa mental hospital. Oo, kasi hindi natin may maisip yun because it's contradiction, di ba? Yan ang salungat sa ating pag-unawa. Ang ating pananampalataya ay hindi salungat sa ating pag-unawa. Ito ay naayos sa ating pananampalataya, sa ating pang-unawa. Gayunpaman, hindi ang ating pang-unawa ang absolute. Sapagkat ang pananampalataya ay over and above our reasoning, but not against our reasoning. Okay? Naintindihan po ba yan? I'm not playing with words here, but is very important for many of our brothers and sisters who are lost in their faith. Ano? At Thomas is also in the same situation. He's asking about our faith. Ano nga ba talagang totoo? Yung sinasabi nga ba ni Father ang totoo? O ano nga ba? Hindi ko pa kuya pinipigilan magsaliksik sa ating pananampalataya. But, don't follow the example of Thomas. Nagsaliksik siya sa labas ng simbahan. Okay? Wala siya doon eh. Hindi niya pinaniwalaan yung sinasabi ng ibang kasama niya. And that's not only the point. The point here is the way he said it. Ang pagsasabi niya, ito, babasahin natin. Okay. Sumagot, nakita namin ang Panginoon. Sabi nila kay Tomas. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas sa mga pako sa kanyang mga kamay at naisusot dito ang aking kamay, ang aking daliri, hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran
in-emphasize ko yung ako, aking kamay, lahat-lahat, and etc. Okay? This kind of attitude of Thomas is dangerous. Not only are you seeking outside the church, but your same attitude of seeking is very, very wrong. What is wrong? We will only be able to understand our faith not according to my, okay? Hindi ako ang maaaring magbigay ng desisyon. When Jesus came and showed himself to his disciples, is not in the control of his apostles. In fact, nasan sila? Nasa lugar na natatago, nakapinid ang pinto sa takot sa mga Hudyo. And he appeared according to the control of Christ, not according to their control. Sapagkat wala silang kontrol, takot nga sila eh. But Thomas, he wanted to control. Gusto niyang kontrolin ang pagpapakita ng Diyos sa kanya. Okay? Kaya napagalitan siya ni Lord. Okay? Mapapalad ang mga hindi nakikita ngunit naniniwala. It's because that shows that you let go. You let go of your control. And that's faith. My dear friends, ito po yung point na gusto ko i-emphasize sa inyo. Bakit hindi tayo nababago? Bakit lagi pa rin ganon at ganon? It's because of this. It's because we fail to let Christ be God of our lives. We failed Him. Because we would like always to be in control. It's so difficult to let go. I tell you, it's difficult. Because if you are able to let go and surrender to God, I tell you, you will not sin. Oh, Father, ano yan? Tao lang tayo, magkakasala tayo. That's the wrong thing. If we are able to let go of that control and let God be God in our lives, we will not sin. And that's the meaning of peace be with you. Peace, shalom in Hebrew means the harmony with which God has created originally. Wherein everything is harmonious and became disharmonious because of our sins. Ito ang regalo ng Diyos para sa atin. Kung kaya nga't gusto niya ibigay yung kapayapaan yun, 2 beses, 3, 4 na beses niya sinabi yun, Peace be with you. Which means we will be able to go over that sin. Hindi po tayo naniniwala ngayon dyan sa ganyan kasi akala natin, ang turo sa atin, akala natin lagi tayong magkakasala. At hindi ka normal kapag hindi ka nagkasala. No. The opposite now is true because Christ has risen. This is precisely the promise of God for us. That if we are able to let God be God in our lives, surrender our lives to Him, let Him be in control, we will not sin. Bago ba yun? First time nyo narinig yun? Siguro.
Okay. Let's think about that because it's not that easy. Sabihin natin to let God be God in our lives, surrender ourselves, not according to our own agenda, but according to God's agenda. If we are able to do that, well and good. You will be able to do God's will. And that's the meaning of doing God's will. If you do God's will, everything in your life will fall into its place. Lahat ng iyong pagkakamali, ang iyong kahinaan, ang iyong kalakasan, ang iyong lahat ng kabutihan ay papatong at magkakatugma-tugma. And change will really start. So, ito po ang gustong ipahayag sa atin ngayon sa Ebanghelyo. Bigyan po natin ng pagkakataon na ang Panginoon at ang kanyang kapayapaan ay talagang manaig sa atin na sa ganon makita natin na ang ating buhay ay hindi parating ganoon at ganoon na laang. Hindi po totoo yun. Ang totoo ay yung ayaw ng demonyo na kayo ay maintindihan ang bagay na ito. Takot na takot siya kapag naintindihan niyo yun. At inyong ibinigay ang sarili niyo sa ganung paramaraan na buhay, makikita ninyo ang paligid ninyo ay mababago. Please all stand. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. taglay ng pagtitiwala, tumulog tayo sa ating Diyos na lubos ang awa, ang pag-ibig sa atin.